Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayong hapon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Gaya ng dati, narito na naman tayo upang pagsaluhan ng isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga damdamin. Isang kwentong magpapaalala sa atin na ang pag-ibig minsan ay matatagpuan sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Sabi nila, ang panahon daw ang pinakamabisang gamot sa lahat ng sugat. Pero paano kung ang sugat ay hindi nakikita? Paano kung ang lunas ay nasa isang nakaraan na pilit mong kinalimutan? May mga pagkakataon sa ating buhay na akala natin ay buo na tayo. Pero isang maliit na piraso lang pala ang kulang para gumuho ang lahat ng ating pinaghirapan. Nabasag ang katahimikan ng umaga nang biglang preno ang kotseng sinasakyan ni Harana. Muntik na. Muntik na niyang mabangga ang isang asong tumawid sa kalsada. Napahawak siya sa dibdib, ramdam ang mabilis na kabog ng kaba. Pero higit sa gulat ng muntik na aksidente, may ibang klaseng takot ang gumapang sa kanya. Ang takot na baka sa isang iglap, mawala ang lahat ng karangyaan na tinatamasa niya ngayon. Tumingin siya sa salamin, inayos ang mamahaling kwintas at huminga ng malalim. Ayos lang ako, bulong niya. Kahit ang totoo, 10 taon na siyang hindi ayos. Tahimik ang loob ng sasakyan. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng radyo na nagbabalita tungkol sa traffic ang maririnig. Nakaupo si Harana sa passenger seat, suot ang kanyang eleganteng damit na pambupisina, habang ang asawa niyang si Dakila ay seryosong nagmamaneho sa tabi niya. Si Dakila Asuncion, ang lalaking pinapangarap ng karamihan, matipuno, matalino at tagapagmana ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Walang maipintas sa kanya bilang asawa. Mabait siya, responsableng provider, at iginagalang ng lahat. Pero sa loob ng kotseng ito, sa pagitan nila ni Harana, may isang pader na hindi nakikita. Isang pader na gawa sa mga salitang hindi binibigkas at mga lihim na pilit itinatago. Tumingin si Harana sa labas ng bintana habang papalabas sila ng Hacienda Hiraya. Mula sa malinis at puno ng punong subdivision, unti-unting nagbago ang tanawin. Napalitan ng matatayog na gate ng mga dikit-dikit na bahay, ang mga hardin ng mga tambak ng basura, at ang tahimik na kalsada ng maingay at magulong trapiko ng Maynila. Papalapit na sila sa Chorrillo Crossing. Ito ang lugar na kinatatakutan ni Harana, pero ito rin ang lugar na lihim niyang inaabangan araw-araw. Red light na naman, inis na komento ni Dakila, sabay tingin sa kanyang relo. Late na tayo sa meeting, Harana. Dapat pala mas maaga tayong umalis. Hindi sumagot si Harana. Ang atensyon niya ay nakapako sa labas. Sa gitna ng usok ng mga jeepney at ingay ng mga busina, hinahanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na anino. At doon, nakita niya ito. Sa gitna ng mainit na kalsada, naglalakad ang isang batang lalaki. Payat, maitim ang balat dahil sa araw, at may suot na kupas na t-shirt na sobrang laki para sa maliit niyang katawan. May bitbit itong mga sampagita. Si Sinag. Parang may sariling buhay ang kamay ni Harana nang pindutin niya ang button para ibaba ang bintana ng sasakyan. Pumasok ang init at ingay ng kalsada sa loob ng kanilang malamig at tahimik na sasakyan. Harana, ano ba? Ang dumi ng hangin. Saway ni Dakila, pero hindi siya pinakinggan ng asawa. Kumaway si Harana sa bata. Nang makita siya ni Sinag, agad na lumiwanag ang mukha nito. Tumakbo ang bata palapit sa kanilang sasakyan, bitbit ang kanyang mga paninda. Magandang umaga po, Ma'am Ganda, bati ni Sinag. Ang boses niya ay parang musika sa gitna ng ingay. Wala sa itsura nito ang hirap ng buhay. Ang mga mata niya ay nagniningning na parang mga bituin. Bumunot si Harana ng pera sa kanyang pitaka. Isang buong 500. Kukunin ko lahat ng tinda mo, Sinag. Nanlaki ang mga mata ng bata.
Hala ma'am, sobra po ito. 20 pesos lang po ang isa. Okay lang. Keep the change. Bumili ka ng pagkain para sa lola mo ha? Malambot ang boses ni Harana. Punong-puno ng pag-aaruga na hindi niya maibigay sa iba. Inabot ni Sinag ang mga kwintas ng sampagita. Sa saglit na nagdikit ang kanilang mga daliri, nakaramdam ng kakaibang kuryente si Harana. Isang kirot, isang pamilyar na pakiramdam na parang hinihila ang kanyang pusod. Tinitigan niya ang mukha ng bata. Ang hugis ng ilong nito, ang paraan ng pagngiti niya. Bakit parang nakikita niya ang sarili niya? At bakit parang nakikita niya rin si Alab? Agad na iwinaksi ni Harana ang isiping iyon. Hindi. Imposible. Patay na ang anak ko. Patay na siya. Salamat po talaga, ma'am. Hulog po kayo ng langit. Tuwang-tuwang sabi ni Sinag. Pagpapalain po kayo ni Lord. Ngumiti si Harana, pero ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mag-ingat ka sa daan, Sinag. Harana, itaas mo na ang bintana. Mariing utos ni Dakila. Nagiging suki ka na ng mga pulubi. Baka isipin nila na pwede na silang dumumog sa atin araw-araw. Dahan-dahang itinaas ni Harana ang salamin. Unti-unting nawala ang ingay ng kalsada. Muli silang binalot ng katahimikan at lamig. Pero ang puso ni Harana ay naiwan sa labas. Kasama ng batang may pinakamaliwanag na ngiti sa gitna ng abudong syudad. Nag-go na ang traffic light. Umandar ang sasakyan. Mula sa side mirror, nakita ni Harana na nakatayo pa rin si Sinag sa island, kumakaway. Biglang napansin ni Harana na wala ang kanyang panyo sa kandungan. Ang panyong may burda ng kanyang pangalan, isang regalo mula kay Dakila noong first anniversary nila. Lumingon siya sa likod. Nakita niya si Sinag na yumuko at may pinulot sa kalsada. Ang panyo niya. Nahulog ito nang mag-abutan sila ng bayad. Nakita niyang sumigaw si Sinag, itinataas ang panyo at nagsimulang tumakbo. Dakila, huminto ka. Sigaw ni Harana. Yung bata, humahabol. Tumingin si Dakila sa rearview mirror pero hindi siya tumigil. Mas lalo pa niyang binilisan ang takbo para makahabol sa green light. Hindi tayo pwedeng huminto dito, Harana. Delikado, nasa gitna tayo ng intersection. Pero yung panyo ko at yung bata, bibili na lang kita ng bago. Hayaan mo na. Napadaus-dos si Harana sa upuan at dumungaw sa likod. Nakita niya si Sinag na tumatakbo. Pilit na hinahabol ang kanilang mamahaling sasakyan. Ang maliliit na binti nito ay mabilis na humahakbang, iniiwasan ang mga jeep at motorsiklo. Ang mukha nito ay puno ng determinasyon na maisauli ang isang bagay na hindi naman sa kanya. Pero mabilis ang takbo ng sasakyan ni Dakila. Walang laban ang mga paa ng isang batang paslit. Sa huling sulyap ni Harana, nakita niyang tumigil si Sinag sa gitna ng kalsada. Hingal na hingal. Hawak-hawak pa rin ang panyo habang unti-unti siyang nilalamon ng usok at distansya. Ang imahe ng batang iyon na nag-iisa sa gitna ng rumaragasang mundo ay parang isang punyal na tumarak sa dibdib ni Harana. Bakit ganoon na lang ang sakit? Bakit parang may naiwan siyang parte ng kanyang kaluluwa sa ngusong iyon ng Chorrillo Crossing? Hindi niya alam sa mga sandaling iyon na ito na pala ang huling beses na makikita niyang nakatayo at nakangiti si Sinag sa kalsadang iyon. Dahil bukas, magbabago ang lahat. At ang panyong hawak ng bata ang magiging susi sa pagbubukas ng isang kahon na matagal nang nakakadena. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Harana, kasabay ng pag-alis nila palayo sa katotohanang pilit niyang tinatakbuhan. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam ni Harana paggising pa lang. Para bang may kung anong masamang hangin ang umiikot sa kanyang dibdib. Pinilit niyang mag-ayos, suot ang kanyang ngiti na parang maskara, at sumakay sa sasakyan katabi si Dakila. Pero iba ang umagang ito. Pagdating nila sa Chorrillo Crossing, nakaramdam ng kakaibang kaba si Harana.
Nakasanayan na niyang makita ang matingkad na kulay ng t-shirt ni Sinag sa malayo pa lang. Nakasanayan na niya ang pagtakbo nito, sasalubong sa kanila, bitbit ang mga sampagita at ang kanyang matatamis na ngiti. Pero ngayon, walang Sinag. Hinanap ng mga mata ni Harana ang bata sa bawat sulok ng kalsada. Sa may island, sa may waiting shed, sa tabi ng poste. Wala. Ang tanging nandoon ay ang ibang mga batang nagtitinda ng sigarilyo at basahan. Baka may sakit, bulong ni Harana sa sarili. Pilit na pinapakalma ang pusong nagsisimula nang bumilis ang tibok. May sinasabi ka ba, Hon? Tanong ni Dakila habang nagbabasa ng dyaryo sa tablet nito. Wala, sagot ni Harana. Pero hindi siya mapakali. Nang mag-red light, hindi na nakatiis si Harana. Ibinaba niya ang bintana at tinawag ang isang batang babae na naglalako ng tubig. Nene! Psst! Nene! Lumapit ang bata. Bibili po kayo, ma'am? Yung kasama niyo, si Sinag. Nasaan siya? Bakit wala siya ngayon? Biglang lumungkot ang mukha ng batang babae. Napayuko ito at nilaruan ng laylayan ng kanyang duster. Ma'am, nasa ospital po si Sinag. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Harana. O ospital? Bakit? Anong nangyari? Nasagasaan po siya kahapon, ma'am. Hinabol niya po kasi yung panyo na nahulog ng isang kotse. Mabilis po yung jeep. Tumilapon po siya. Natulala si Harana. Ang panyo niya. Hinabol ni Sinag ang sasakyan nila para isauli ang panyo niya. Kasalanan ko. Bulong ng isip niya. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Saan? Saang ospital siya dinala? Halos pasigaw na tanong ni Harana. Hindi na alintana kung marinig siya ni Dakila. Sa may district hospital po, ma'am, yung malapit sa palengke. Agad na kinuha ni Harana ang bag niya. Manong, itabi mo. Utos niya sa driver. Ha? Harana, saan ka pupunta? May board meeting tayo. Gulat na sabi ni Dakila. Mauna ka na. May emergency akong kailangang asikasuhin. I dropped something important. Sumunod ka na lang o magpahatid ka sa opisina. Hindi na hinintay ni Harana ang sagot ng asawa. Bumaba siya ng sasakyan sa gitna ng traffic at pumara ng taxi. Naiwan si Dakila na nakanganga. Nagtataka kung anong klaseng bagay ang narealize ng asawa niya na nawawala para magkandara pa ito ng ganoon. Sa district hospital, sumalubong kay Harana ang amoy ng alcohol, pawis at dugo. Masikip, mainit at maingay. Ang mga pasyente ay nakahilera sa koridor, ang iba ay nakaupo na lang sa sahig. Ito ang realidad na matagal nang hindi nakikita ni Harana mula sa kanyang ivory tower. Takbo-lakad ang ginawa niya patungo sa emergency room. Ang kanyang mamahaling takong ay tumutunog sa maruming tiles ng ospital na kumukuha ng atensyon ng mga tao, pero wala siyang pakialam. Nurse! Nurse! Yung bata! Si Sinag! Yung nasagasaan kahapon? Tanong niya sa nurse station. Hinihingal. Tiningnan siya ng nurse mula ulo hanggang paa. Kaano-ano po kayo ng pasyente? Ako ang... Napahinto si Harana. Ano nga ba siya? Ako ang tutulong sa kanya. Nasaan siya? Itinuro ng nurse ang isang kama sa pinakadulo ng ward. Dali-daling pumunta doon si Harana. At nang makita niya ang bata, parang dinurog ang puso niya. Nakahiga si Sinag, walang malay. Ang ulo niya ay may balot ng benda na may bahid ng dugo. Ang maliit niyang katawan ay puno ng galos at pasa. May nakakabit na oxygen mask sa kanyang mukha. At ang tunog ng monitor sa tabi niya ay mabagal at mahina. Sa tabi ng kama, walang bantay. Walang magulang. Walang humahawak sa kamay niya. Napahawak si Harana sa kanyang bibig para pigilan ang paghikbi. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Sinag. Ang liliit ng mga daliri nito. Ang lamig. Sinag,
Bulong niya. Nandito na ako. Patawarin mo ako. Lumapit ang isang doktor, mukhang pagod na pagod. Kayo po ba ang kamag-anak? Ako po ang sasagot sa lahat. Mabilis na sagot ni Harana. Kamusta po siya? Umiling ang doktor. Critical ang lagay niya. May internal bleeding at kailangan siyang operahan agad sa ulo. Pero wala kaming contact sa pamilya. Walang guardian na pwedeng pumirma ng consent form. At sa totoo lang po, Mrs., kailangan ng malaking deposito bago maihanda ang operating room. Kulang ang gamit namin dito. Kailangan pang bumili sa laba. Naningkit ang mga mata ni Harana. Galit ang naramdaman niya. Hindi sa doktor, kundi sa sitwasyon. Buhay ng bata ang nakataya, pero papel at pera pa rin ang hinihingi ng mundo. Pera ba ang problema? Mabilis na binuksan ni Harana ang kanyang bag. Inilabas niya ang kanyang checkbook at isang itim na credit card. Babayaran ko lahat, Doc, kahit magkano. Ilipat natin siya sa St. Luke's sa Makati Med kung kailangan. Gawin niyo ang lahat para mabuhay siya. Umiling ang doktor. Bakas ang awa pero nandoon ang tigas ng protocol. Hindi na siya aabot sa ibang ospital, Mrs. Every second counts. Tumatagas ang dugo sa utak niya. Kailangan siyang operahan ngayon din. Pero kailangan ko ng pirma. Legal guardian. Kayo po ba? Kamag-anak kayo. Natigilan si Harana. Kamag-anak? Tumingin siya kay Sinag sa maputlang mukha nito na may bahid ng dugo. Sa dibdib nitong hirap na hirap sa paghinga, wala siyang kadugo dito. Pero sa puso niya, alam niyang hindi niya pwedeng pabayaan ang batang ito mamatay dahil lang sa teknikalidad. Ako. Humugot ng malalim na hininga si Harana. Ang kasinungalingan ay madaling lumabas sa kanyang bibig para sa kapakanan ng bata. Ako ang tita niya. Ako ang bahala. Akin na ang papel. Pipirmahan ko. Inabot ng doktor ang clipboard at ballpen. Dito po, ma'am. Bilisan niyo po. Nanginig ang kamay ni Harana habang hawak ang ballpen. Ito ang unang pagkakataon na magdedesisyon siya para sa buhay ng iba. Ito ang bigat na hindi niya naramdaman noong siya ay naging asawa ni Dakila, kung saan lahat ay inaayos para sa kanya. Ngayon, hawak niya ang buhay ni Sinag sa dulo ng kanyang pluma. Inilapit niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ang tunog ng monitor sa tabi ni Sinag ay bumilis. Beep, beep, beep. Handa na siyang pumirma. Handa na siyang angkinin ang responsibilidad. Pero bago pa man dumampi ang tinta sa papel, isang kamay ang biglang humablot sa pulsuhan niya. Isang kamay na magaspang, kulubot, at nanginginig sa galit. Napabitaw si Harana sa ballpen. Nahulog ito sa sahig, gumawa ng matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Gulat na napatingin si Harana sa taong pumigil sa kanya. Isang matandang babae. Ang buhok ay puting-puti na at gulo-gulo. Ang damit ay luma at may mga talsik ng putik. Pero ang mga mata nito ay nag-aapoy sa puot habang nakatitig ng diretso kay Harana. Kilala niya ang mga matang iyon. Nakita na niya iyon 10 taon na ang nakakaraan sa isang gabi ng bagyo at luha. Binitiwan ng matanda ang kamay ni Harana na parang nandidiri ito sa balat ng mayamang ginang. Huwag na huwag mong pipirmahan yan, mariing sabi ng matanda. Ang boses niya ay garalgal, parang yelong binabasag. Lilola, nauutal na tawag ng doktor. Kailangan po nating operahan ang bata. Pumayag na po ang ginang na ito na magbayad. Wala akong pakialam sa pera niya. Sigaw ng matanda na nagpatigil sa lahat ng tao sa ear. Hinarap niya si Harana. Ang mukha ay puno ng sakit at sumbat. Sino ka para magdesisyon sa buhay ng apo ko? Sino ka para iligtas siya? Napaatras si Harana. Nanginginig ang mga tuhod. Gusto ko lang tumulong. Lumapit ang matanda sa kanya. Sobrang lapit na naaamoy ni Harana ang pait ng kahirapan. Bumulong ito, pero sapat na para gumuho ang mundo ni Harana. Hindi kailangan ng apo ko ang tulong ng isang inang nagtapon sa kanya.
Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng emergency room. Ang ingay ng mga nurse, ang yak ng ibang pasyente, ang tunog ng mga makina, lahat ay tila nawala sa pandinig ni Harana. Ang tanging naririnig niya lang ay ang paulit-ulit na echo ng boses ng matanda sa kanyang utak, isang inang nagtapon sa kanya. Napaatras si Harana. Ang likod niya ay bumangga sa malamig na pader. Tinitigan niya ang matanda. Ang mga mata nito, bagamat malabo na dahil sa katandaan, ay puno ng pamilyar na puot. Puot na 10 taon nang nakabaon. Lola, Lola Gunita? Nanginginig na banggit ni Harana. Tumawa ng mapakla ang matanda. Isang tawang walang halong saya. Natatandaan mo pa pala ako. Akala ko, kasabay ng pagtalikod mo sa anak mo, kinalimutan mo na rin ang ina ng lalaking minahal mo at pinabayaan mong mamatay. Hindi. Umiling si Harana. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak ng walang pigil. Hindi ko siya pinabayaan. Wala akong choice noon, Lola. Walang choice? Humakbang palapit si Lola Gunita. Ang bawat salita niya ay parang latigo. May choice ka, Harana. May choice kang ipaglaban si Alab. May choice kang ipaglaban ang anak niyo. Pero ano ang pinili mo? Ang komportableng buhay, ang utos ng magulang mo, ang pera. Tumingin si Lola Gunita sa nakahigang sisinag. Hinaplos niya ang noo ng bata gamit ang magaspang niyang kamay. 10 taon. 10 taon kaming nagdusa. Pinalaki ko siya sa gitna ng basura habang ikaw nagpapakasasa sa palasyo mo. Biglang bumalik ang lahat kay Harana. Ang alaala ng gabing iyon noong 20. Flashback. Sound effect. Malakas na ulan at kulog. Madilim ang gabi noon. Ang ulan ay parang galit na humahampas sa bubong ng maliit na barong-barong. Bata pa si Harana noon, 19 anyos lang. Yakap-yakap niya ang isang sanggol, naiyak ng iyak. Sa labas, naghihintay ang itim na sasakyan ng kanyang mga magulang. Patay na si Alab, napatay sa isang gulo ng gang na wala naman silang kinalaman. Takot na takot si Harana. Harana! Tara na! Sigaw ng kanyang ama mula sa labas. Iiwan mo yang bata o itatakwil ka namin habang buhay. Umiiyak si Harana. Hinalikan niya ang sanggol sa noo. Patawarin mo ako, anak. Babalikan kita. Pangako, babalikan kita. Inabot niya ang bata kay Lola Gunita na noon ay lumuluha rin sa isang sulok. Lola, kayo na po muna ang bahala sa kanya. Itago niyo siya. Huwag niyong sasabihin kahit kanino na anak ko siya. Papatayin siya ng daddy pag nalaman niyang buhay siya. Aalis ka? Tanong ni Lola Gunita noon, puno ng pagkabigo. Iiwan mo ang dugo ni Alab? Babalik ako. Pangako ni Harana, bago siya tumakbo palabas sa ulan. Sumakay sa kotseng nagdala sa kanya sa buhay na hindi niya gusto. Pero hindi siya nakabalik. Ipinakasal siya agad kay Dakila. Ikinulong at sa paglipas ng panahon, naniwala siya sa kasinungalingan ng kanyang mga magulang na namatay na ang bata sa sakit ilang buwan matapos niyang umalis. Balik sa kasalukuyan. Sinabi nila sa akin, humihikbi si Harana. Ang boses ay bihimo na basag na basag. Sinabi nila sa akin na patay na siya, Lola. Sinabi ni na Mami na namatay si Sinag noong sanggol pa siya. Kung alam ko lang na buhay siya. Kung talagang mahal mo siya, sana naghahanap ka. Sigaw ni Lola Gunita. Sana hindi ka naniwala agad. Pero mas madali yun para sa'yo, di ba? Mas madaling maniwala na patay na siya para wala ka ng konsensya. Napaluhod si Harana sa sahig ng ospital. Ang batang binibigyan niya ng barya sa kalsada. Ang batang ngumingiti sa kanya tuwing umaga. Ang batang naramdaman niyang konektado sa kanya ay ang sarili niyang anak, si Sinag, ang kanyang sinag. Patawarin niyo ako. Hagulgol ni Harana, niyayakap ang tuhod ng matanda. Lola, parang awa niyo na.
Hayaan niyo akong bumawi. Hayaan niyo akong iligtas siya ngayon. Pera lang ang meron ako ngayon, Lola. Gamitin niyo na ang pera ko para mabuhay siya. Tumingin si Lola Gunita sa doktor na kanina pa nakatayo. Hawak ang consent form. Tumingin siya kay Harana na nakalugmok sa sahig. Ang mukha ay, sa unang pagkakataon, ay mukha ng isang tunay na ina. Bago pa makasagot si Lola Gunita, biglang tumunog ng malakas ang makina sa tabi ng kama ni Sinag. Tat! Continuous flatline sound. Nagkagulo ang mga nurse. Code blue! Code blue! Sigaw ng doktor. Nag-a-arrest ang pasyente. Ihanda ang defibrillator. Bilis! Tumakbo ang mga nurse palibot kay Sinag. Hinarangan ng kurtina ang kama. Sinag! Sigaw ni Lola Gunita. Nanginginig ang buong katawan. Tumayo si Harana. Parang sinapian ng takot at adrenaline. Nakita niya sa siwang ng kurtina ang doktor na pinapatawang paddles sa maliit na dibdib ng anak niya. Charge! Clear! Thud. Umarko ang katawan ni Sinag pero tuloy-tuloy pa rin ang tunog ng flatline. Wala pa rin. Charge to 150. Clear! Anak ko. Bulong ni Harana at sa sandaling iyon, wala na siyang pakialam kung sino ang makarinig. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ni Dakila ng kanyang pamilya o ng mundo. Tumakbo siya palapit sa kama, hinawi ang mga nurse. Iligtas niyo ang anak ko. Sigaw niya, isang sigaw na nanggaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Hinawakan niya ang paa ni Sinag na nanlalamig. Sinag, huwag! Huwag mong iiwan si Mami. Nandito na ako. Parang awa mo na. Lumaban ka. Napatingin ang lahat sa kanya. Ang mayamang ginang, gusot ang damit, sabog ang makeup, humahagulgol habang tinatawag na anak ang batang pulubi. Sa gitna ng ingay ng makina at sigaw ng mga doktor, isang katotohanan ang lumutang. Ang lihim ay nabunyag na at ang buhay ni Sinag ay nakabitin sa isang sinulid na hawak ng nakaraan. Tot! Tumigil ang doktor. Tumingin ito sa orasan. Dok, huwag kang titigil. Sigaw ni Harana. Niyuyugyog ang braso ng doktor. Gawin mo lahat. Buhayin mo siya. Tinitigan siya ng doktor, pawisan at malungkot. Ito na ba ang katapusan? Nahanap niya ang anak niya para lang ilibing ito muli. Habang nakatitig si Harana sa monitor na nagpapakita ng tuwid na linya, unti-unting lumabo ang paligid. Ang ingay ng ospital ay napalitan ng dagundong ng kulog. Ang amoy ng gamot ay napalitan ng amoy ng basang lupa at kalawang. Ang isip ni Harana ay hinila pabalik sa taong nagbago ng lahat, taong 2020. Noon, hindi pa siya si Mrs. Harana Asuncion, ang eleganteng asawa ng bilyonaryo. Siya pa lang si Ara, ang 19 na taong gulang na estudyante na umibig sa isang lalaking galing sa kabilang panig ng mundo. Si Alab. Si Alab ay mekaniko sa umaga, kargador sa gabi. Wala siyang yaman, pero meron siyang tapang. Siya ang tipo ng lalaki na handang saluhin ang ulan huwag lang mabasa si Ara. Bakit mo ako mahal, Ara? Tanong ni Alab noon habang nakaupo sila sa bubong ng talyer. Pinapanood ang mga bituin sa gitna ng smog ng Maynila. Langit ka, lupa ako. Talo ka sa akin. Dahil ikaw lang ang totoo, Alab. Sagot ni Ara, nakasandal sa balikat nito. Sa mundo namin, lahat peke, lahat negosyo. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin na tao ako. Naniwala sila na kaya nilang hamunin ang mundo. Nagtanan si Ara. Iniwan niya ang mansyon, ang mga credit card, ang marangyang buhay, at tumira sa maliit na kwarto ni Alab sa barangay Balintataw. Kahit sardinas lang ang ulam, masaya sila. Buntis siya noon kay Sinag. Puno sila ng pangarap, pero ang pangarap sa barangay Balintataw ay madalas na tinatapos ng bala. Isang gabi, habang pauwi si Alab, may daladalang prutas para sa naglilihing si Ara. Napagitnaan siya sa isang gang war. Hindi naman siya kasali.
Nagkataon lang, nasa bintana si Ara nang marinig niya ang putok ng baril. Bang! Tumakbo siya palabas. Nakita niya si Alab sa kalsada, naliligo sa sariling dugo. Ang mga prutas na dala nito ay nagkalat sa putikan. Alab! Huwag! Gumising ka! Iyak ni Ara habang yakap ang bangkay ng nobyo. Pero hindi na dumilat si Alab. Namatay siya nang hindi man lang nakikita ang mukha ng anak nila. Doon nagsimula ang tunay na impyerno ni Ara. Hindi pa malamig ang bangkay ni Alab nang dumating ang mga magulang ni Ara. Hindi pulis ang kasama nila, kundi mga private security. Hinila si Ara ng ama niya palayo sa bangkay. Wala kang kwentang anak. Sinira mo ang pangalan natin para sa basurang ito. Dad, buntis ako. Anak namin ito. Sigaw ni Ara. Natigilan ang ama niya. Tumingin ito sa tiyan ni Ara at sa mga mata nito, nakita ni Ara hindi awa, kundi solusyon sa isang problema. Dinala siya pabalik sa mansyon, ikinulong. At nang isilang niya ang sanggol, hindi man lang niya ito nahawakan ng matagal. Patay na ang bata, sabi ng ina niya pagkaraan ng ilang oras. Hindi, narinig ko siyang umiyak. Sigaw ni Ara noon. Pilit na bumabangon sa kama kahit na sariwa pa ang tahi niya mula sa panganganak. Ibigay niyo sa akin ang anak ko. Hinarang siya ng kanyang ina. Ang mukha nito ay matigas, walang bahid ng awa. Makinig ka, Ara. Mahina ang bata. Premature. Hindi kinaya ng puso niya. Wala na siya. It's for the best. Wala kang kinabukasan sa anak ng isang kriminal. Hindi. Napahagulgol si Ara, pero sa likod ng kanyang isip, alam niyang hindi siya pwedeng magpadala. Dahil ang totoo, bago pa man dumating ang kanyang mga magulang sa lying-in clinic, nagawa na niyang ipuslit ang sanggol. Naalala niya ang ginawa niya ilang oras bago ang komprontasyon. Flashback sa loob ng flashback, ilang oras ang nakaraan. Umulan noon. Yakap-yakap ni Ara ang sanggol na balot sa lumang kumot. Tumakas siya sa bintana ng klinika at tumakbo sa eskinita kung saan naghihintay si Lola Gunita. Lola, nanginginig na abot ni Ara sa sanggol. Kunin niyo po siya. Parating na sina Daddy. Kukunin nila siya at dadalhin sa ampunan o baka saktan nila siya. Naiiyak na kinuha ni Lola Gunita ang apo. Paano ka anak? Babalik ako. Pangako ni Ara. Habang hinahalikan ng noo ng sanggol. Hayaan niyo muna akong ayusin ang gulo. Hayaan niyo akong pakalmahin sila. Kapag maayos na ang lahat, kukunin ko kayo. Pangako. Ang pangalan niya ay Sinag, dahil siya ang liwanag sa dilim natin. Tumakbo pabalik si Ara sa klinika bago pa siya maabutan ng mga magulang niya. Balik sa eksena, kasama ang mga magulang. Kaya noong sinabi ng ina niya na patay na ang bata, alam ni Ara na nagsisinungaling ito. Alam niyang nasa kay Lola Gunita si Sinag at naniwala siya na kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Sumama siya pauwi sa mansyon, nagpakabait. Pumayag sa lahat ng gusto nila. Pero lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Ikinulong siya sa bahay. Pinutol ang lahat ng komunikasyon. At noong nakahanap siya ng pagkakataong tumakas para puntahan ang bahay ni na Lola Gunita sa Balintataw, abo na lang ang naabutan niya. Nasunog ang buong barangay. Wala na. Sabi ng isang kapitbahay na nagkakalkal ng basura. Walang nakaligtas sa bahay ni na Lola Gunita. Natupok lahat. Doon gumuho ang mundo ni Ara. Doon namatay si Ara at ipinanganak si Harana. Ang akala niya, namatay ang anak niya at ang lola nito sa sunog. Ang hindi niya alam, lumipat lang sila ng tirahan para takasan ang mga pinagkakautangan ni Alab at ang banta ng pamilya ni Harana. Sa sobrang sakit, tinanggap ni Harana ang alok na kasal kay Dakila Asuncion, isang mabait na lalaki, mayaman at kayang ibigay ang lahat, maliban sa katotohanan. Nagpakasal siya hindi dahil mahal niya ito, kundi dahil gusto na niyang ilibing ang sarili niya sa isang bagong katauhan.
Iyon ang lihim ng 220. Ang pundasyon ng kanyang buhay ngayon ay gawa sa abo ng isang nasunog na pangarap. Balik sa kasalukuyan, hospital ER. Doc, may pulso na. Ang sigaw ng nurse ang humatak kay Harana, pabalik sa realidad. Napasinghap siya at tumingin sa monitor. Mula sa tuwid na linya, nakita niya ang muling pagtaas-baba ng berdeng guhit. Beep! 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 Mahina pero nandyan. Buhay. Napahagulgol si Harana, napaluhod sa sahig habang nakatakip ang muka. Salamat! Salamat! Nakahinga ng maluwag ang doktor. Stable na siya for now, pero kailangan pa rin natin siyang operahan agad para maalis ang pressure sa utak. Mrs., yung pirma niyo? Tumayo si Harana. Pinahid ang luha ng likod ng kanyang kamay. Humarap siya kay Lola Gunita. Lola, sabi niya, puno ng determinasyon. Alam kong galit kayo sa akin. Alam kong wala akong karapatan. Pero hayaan niyo akong gawin ito. Hindi para sa akin, kundi para kay Sinag. Please. Tinitigan siya ng matagal ni Lola Gunita. Nakita ng matanda ang sensiridad sa mga mata ni Harana. Ang puot ay unti-unting napalitan ng pag-aalala para sa apo. Tumango ng dahan-dahan si Lola Gunita. Mabilis na pinirmahan ni Harana ang mga dokumento. Gawin niyo na, Doc. At kailangan niya ng dugo, hindi ba? Type O negative siya. Natigilan ng doktor. Paano niyo nalaman? Rare blood type iyon at wala pa tayong lab results. Tumingin si Harana kay Sinag. Dahil type O negative ako ang magbibigay ng dugo. Habang inihahanda si Sinag para sa operating room at habang kinukuhanan ng dugo si Harana sa kabilang kama, biglang bumukas ng padabog ang pinto ng ER. Ang lahat ay napalingon. Nakatayo doon si Dakila. Hingal na hingal, gusot ang mamahaling suit, at sa kamay niya hawak niya ang kanyang telepono na nagpapakita ng GPS tracker ng kotse ni Harana. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala na unti-unting napalitan ng pagtataka nang makita niya ang eksena. Ang asawa niya nakahiga sa tabi ng batang pulubi, nagpapasalin ng dugo habang hawak ang kamay nito ng mahigpit. Nagtagpo ang mga mata nila. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, hindi makatingin ng diretso si Harana. Harana? Tawag ni Dakila. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Anong ibig sabihin nito? Harana? Ang pagtawag ni Dakila sa pangalan ng asawa ay parang isang kulog sa loob ng masikip na emergency room. Nandoon ang pagtataka, ang pag-aalala, at ang unti-unting namumuong hinala. Hindi gumalaw si Harana. Nakahiga na siya sa stretcher na itinabi sa kama ni Sinag. Nakatusok na ang karayom sa kanyang braso at ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, ay nagsisimula ng dumaloy sa plastic tube patungo sa ugat ng bata. Dakila. Mahinang sagot ni Harana. Hindi niya magawang tingnan ng asawa sa mata. Please, huwag ngayon. Kailangan niya ng tulong. Humakbang palapit si Dakila. Tiningnan niya ang batang duguan at walang malay. Tiningnan niya ang matandang babae na nakaupo sa sulok, nakayuko pero matalim ang tingin. At tiningnan niya ang asawa niyang nanginginig pero desidido. Bakit ikaw? Tanong ni Dakila. Pilit na pinapakalma ang boses kahit halatang naguguluhan. Harana, takot ka sa karayom. Nahihilo ka sa amoy ng ospital. Bakit ka nagpapakabayani para sa isang batang pulubi na kahapon mo lang nakilala? Dahil walang ibang gagawa. Mabilis na sagot ni Harana, pero may basag sa kanyang boses. Type O negative siya, Dakila. Alam mong bihira yon. Ako lang ang nandito na pwedeng magbigay. Hahayaan ko ba siyang mamatay sa harap ko? Tinitigan siya ni Dakila. Kilala niya ang asawa. Mabait ito, oo. Pero ang Harana na kilala niya ay laging maingat. Laging takot madumihan. Laging dumidistansya sa gulo. Ang babaeng nakikita niya ngayon. Gusot ang damit. Walang ayos ang buhok.
at handang magbigay ng sariling dugo ay parang ibang tao. O baka naman, ito ang totoong Harana na hindi niya kilala? Hon! Lumapit si Dakila at hinawakan ang balikat ng asawa. Naiintindihan ko ang awa mo, pero delikado ito sa'yo. Anemic ka minsan, di ba? Baka ikaw naman ang mapahamak. Kakayanin ko, maring sabi ni Harana. Tumingin siya kay Sinag sa tubo na nagdudugtong sa kanilang dalawa. Sa isip ni Harana, hindi lang ito basta blood transfusion. Ito ay muling pagdurugtong ng pusod na naputol 10 taon na ang nakakaraan. Habang pinapanood niya ang pagdaloy ng pulang likido mula sa braso niya papunta sa anak, naramdaman niya ang kakaibang ginhawa. Kunin mo ang lahat, anak, bulong ng isip niya. Kunin mo ang dugo ko. Kunin mo ang lakas ko. Mabuhay ka lang. Tumahimik si Dakila. Wala siyang nagawa, kundi tumayo sa gilid at magbantay. Pero ang kanyang isip ay hindi tumitigil sa pagtakbo. Napansin niya ang paraan ng pagtingin ni Harana sa bata. Hindi ito tingin ng isang pilantropo sa tinutulungan. Ito ay tingin ng isang ina. Puno ng sakit, pagsisisi at pagmamahal na hindi kayang sukatin. At napansin din niya si Lola Gunita. Ang matanda ay hindi nakatingin sa bata, kundi kay Dakila. Ang mga mata nito ay may halong takot at pagkasuklam. Bakit galit sa kanya ang matandang ito? Hindi naman sila magkakilala. Lumipas ang ilang minuto. Puno ng tensyon ang hangin. Pumasok ang doktor para i-check ang vital signs ni Sinag. Tiningnan niya ang blood bag na halos paubos na. Good job, Mrs. Sabi ng doktor kay Harana. Umaakyat na ang blood pressure ng bata. Mukhang hiyang na hiyang siya sa dugo mo. You saved his life. Napangiti ng mahina si Harana, kahit na namumutla na siya at nanginginig ang mga labi sa hilo. Salamat sa Diyos. Habang inaayos ng nurse ang dextrose ni Sinag, napasulyap ito kay Harana at pagkatapos ay sa bata. Dahil naalis na ang ilang benda sa mukha ni Sinag at nalinis na ang dugo, mas naging maaliwalas ang mukha nito. Alam niyo po, ma'am, sabi ng nurse habang inaayos ang kumot ni Sinag, ang swerte ng batang to sa inyo. At in fairness ha, tumigil ang nurse at tumingin kay Dakila, tapos kay Harana. Ngumiti ito nang walang malisya. Kung hindi ko lang alam na tinulungan niyo lang siya, iisipin kong mag-ina kayo. Ang lakas ng lukso ng dugo eh. Tsaka tingnan niyo po ang pilik mata nila at hugis ng tenga. Parehong pareho. Nanigas si Harana. Nanlamig ang buong paligid. Dahan-dahang lumingon si Harana kay Dakila. Nakita niya ang asawa na nakatayo sa paanan ng kama. Nakatingin ito kay Sinag. At pagkatapos, dahan-dahan itong tumingin kay Harana. Ang ekspresyon ni Dakila ay nagbago. Mula sa pag-aalala, napalitan ito ng pagkabigla. At mula sa pagkabigla, unti-unting gumapang ang isang madilim na realisasyon. Tiningnan ni Dakila ang birthmark sa leeg ng bata. Isang maliit na nunal, itim, at may kakaibang hugis na parang maliit na crescent moon o gasuklay. Nakapwesto ito mismo sa ilalim ng kanang tenga ni Sinag. Parang huminto ang puso ni Dakila. Alam na alam niya ang nunal na yon. Kabisado niya ang bawat pulgada ng katawan ng asawa niya. Gabi-gabi, bago sila matulog, nakikita niya ang eksaktong nunal na yon sa leeg ni Harana. Nasa parehong pwesto, parehong hugis, parehong kulay. Napatingin si Dakila sa leeg ni Harana. Dahil sa pagkakahiga nito at medyo nakatagilid ang ulo, kitang-kita niya ang nunal ng asawa. Ibinalik niya ang tingin sa bata. 2 nunal, 2 mukha na magkahawig. Isang reaksyon na hindi maipaliwanag. Hindi, bulong ni Dakila. Ang boses ay halos hindi lumabas sa lalamunan. Hindi pwede. Napansin ni Harana ang pamumutla ng asawa. Sinundan niya ang tingin nito at nakita kung saan ito nakapako. Sa leeg ni Sinag. Alam ni Harana ang tinitingnan ni Dakila. Ang tanda na minana ng anak niya sa kanya. Dakila,
Tawag ni Harana, pero biglang umikot ang paningin niya. Ang pagkawala ng dugo, ang stress, at ang takot ay nagsama-sama. Dakila, nahihilo ako. Bago pa makasagot si Dakila, bumagsak ang ulo ni Harana sa unan. Nawalan siya ng malay. "Mrs. Sis!" Sigaw ng nurse. "Doc, nahimatay ang donor!" Nagkagulo sa paligid nila. Mabilis na inasikaso ng mga nurse si Harana. Tinanggal ang karayom, itinaas ang paanan ng stretcher, at chinek ang pulso. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo lang si Dakila. Hindi siya gumalaw para hawakan ang asawa niya. Nakatitig lang siya. Ang pag-aalala sa mukha niya kanina ay napalitan na ng isang malamig at nakakatakot na ekspresyon. Dahan-dahan niyang inilingon ang ulo niya patungo sa sulok ng kwarto. Nagtagpo ang paningin nila ni Lola Gunita. Ang matanda ay hindi natinag. Nakataas ang noo nito. Parang hinahamon siya. Walang takot sa mga mata ng matanda, kundi isang tahimik na kumpirmasyon. Lumapit si Dakila kay Lola Gunita. Mabigat ang bawat hakbang. Ang ingay ng mga nurse na nag-aasikaso kay Harana at Sinag ay naging background noise na lang. Huminto siya sa tapat ng matanda. "Sabihin mo sa akin ang totoo." Mariing utos ni Dakila. Ang boses niya ay mababa, pero puno ng awtoridad. "Sino ang batang yan? At bakit? Bakit kamukha niya ang asawa ko?" Ngumiti ng mapakla si Lola Gunita. "Bakit hindi mo tanungin ang asawa mo, Ginoo? Siya ang mayaman, siya ang matalino, siya ang magaling magtago." Nagtiimbagang si Dakila. Ang sagot ng matanda ay hindi pagtanggi. Ito ay isang pag-amin. Kinuha ni Dakila ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kamay niya, hindi sa takot, kundi sa galit. Napilit niyang pinipigil. "Attorney," sabi niya sa telepono habang nakatitig pa rin kay Lola Gunita. "Gusto kong pumunta ka sa district hospital ngayon din. Magdala ka ng team para sa DNA test. Rush." Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa walang malay na si Harana. At pagkatapos ay sa batang si Sinag na ngayon ay mapayapa nang natutulog salamat sa dugong nananalaytay sa kanya. "Malalaman ko ang lahat," bulong ni Dakila sa hangin. "At kapag nalaman kong niloko niyo ako, sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo ang araw na nagkita-kita tayo." Tumalikod si Dakila at lumabas ng ER. Iiwan ang mag-ina na parehong walang malay habang ang bagyo ng katotohanan ay paparating na. Tahimik sa loob ng private room, masyadong tahimik. Inilipat na ni Dakila sina Harana at Sinag sa isang mas maayos na kwarto habang hinihintay ang recovery ng bata matapos ang operasyon. Salamat sa impluwensya at pera ni Dakila, naging mabilis ang lahat. Maging ang DNA test result na karaniwang inaabot ng ilang araw, nakuha niya sa loob lang ng 4 na oras. Hawak ni Dakila ang puting sobre. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakatalikod sa kama kung saan mahimbing na natutulog si Harana matapos mawalan ng malay. Mabigat ang paghinga ni Dakila. Pakiramdam niya, anumang oras ay sasabog ang dibdib niya. Sa loob ng sobrang iyon ay ang katotohanang dudurog sa 5 taon nilang pagsasama. Probability of paternity, maternity, 99.99% kumpirmado. Si Sinag ay anak ni Harana. Lumingon siya. Gising na pala si Harana. Nakaupo ito sa kama, nakatingin sa kanya ng may takot at kaba. Alam na ni Harana na tapos na ang laro. Wala na ang maskara. "Gising ka na pala." Malamig na bati ni Dakila. Walang emosyon ang boses niya at iyon ang mas nakakatakot. "Dakila." Aabutin sana ni Harana ang kamay ng asawa, pero umatras si Dakila. Parang nandidiri itong madikit sa kanya. Inihagis ni Dakila ang sobere sa kama. Tumama ito sa paanan ni Harana. "Basahin mo," utos niya. Nanginginig na kinuha ni Harana ang papel. Hindi na niya kailangang basahin ang nilalaman. Alam na niya ang totoo. Napayuko na lang siya.
at humagulgol. Dakila, let me explain. Explain? Tumawa ng mapakla si Dakila. Anong i-explain mo, Harana? Na may anak ka sa labas? Na nanganak ka bago tayo ikinasal? Na sa loob ng 5 taon, natutulog ako sa tabi ng isang babaeng puno ng lihim? Lumapit si Dakila. Ang muka ay puno ng sakit. Minahal kita, Harana. Tinanggap ko lahat. Akala ko, ako ang una mo. Akala ko, tapat ka sa akin. Pero ano to? Ginawa mo lang akong tanga. Ginawa mo lang akong tiket para makatakas sa madilim mong nakaraan. Hindi totoo yan. Depensa ni Harana, umiiling habang tumutulo ang luha. Minahal kita, Dakila. Natutunan kitang mahalin. Natutunan? Umarko ang kilay ni Dakila. So totoo nga. Hindi mo ako mahal noong pinakasalan mo ako. Ginamit mo lang ako para linisin ang pangalan mo. Para takpan ang dumi ng pamilya nyo. Tumingin si Dakila sa kabilang kama kung saan natutulog si Sinag. At ang batang yan. Kaya pala ganoon na lang ang reaksyon mo. Kaya pala halos ibigay mo ang buhay mo para sa kanya. Dahil anak mo siya. Hinarap niya muli si Harana. Sino ang ama? Buhay ba siya? Baka naman pati yun. Tinatago mo sa akin? Baka naman kaya ka laging balisa ay dahil nagkikita pa kayo. Patay na siya. Sigaw ni Harana. Patay na si Alab bago pa ipanganak si Sinag. At akala ko, patay na rin ang anak ko. Naniwala ako sa mommy at daddy. Naniwala ako na wala na sila. Kaya ako nagpakasal sa'yo. Maniwala ka, Dakila. Hindi ko ginustong lokohin ka. Napahawak si Dakila sa sentido niya. Masakit. Sobrang sakit. Ang babaeng itinuring niyang mundo ay isa palang estranghero. Hindi ko na alam kung alin ang totoo sa'yo, Harana. Pagod na, sabi ni Dakila. Lahat ng pinakita mo sa akin. Lahat ng nangiti. Lahat ng I love you. Parang peke na lahat ngayon. Naglakad si Dakila papunta sa pinto. Binuksan niya ito ng maluwag. Umuwi ka na, sabi niya nang hindi lumilingon. Mag-impake ka. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Harana. Dakila, wag naman ganito. Asawa mo pa rin ako. Ang asawa ko ay tapat sa akin. Hindi ko kilala kung sino ka. Humarap si Dakila at sa mga mata niya, nakita ni Harana ang pader na muling naitayo. Mas mataas at mas matibay kaysa dati. Aayusin ko ang annulment natin. Makukuha mo ang share mo, pero huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Bumaba si Harana sa kama. Wala siyang pakialam kung naka-hospital gown lang siya at walang sapin sa paa. Lumapit siya kay Dakila at lumuhod. Niyakap niya ang binti ng asawa. Dakila, sige. Palayasin mo ako. Iwanan mo ako. Tanggap ko na makasalanan ako. Pagmamakaawa ni Harana, ang uhog at luha ay nagahalo na sa mukha niya. Pero parang awa mo na. Huwag mong pabayaan ang anak ko. Natigilan si Dakila. Kahit sa huling sandali, ang iniisip pa rin ni Harana ay ang bata. Wala akong pera ngayon, Dakila. Naka-freeze ang accounts ko dahil sa ginawa ni Mami. Wala akong pambayad sa operasyon ni Sinag. Kung palalayasin mo ako ngayon, mamamatay ang anak ko. Humagulgol si Harana sa paanan niya. Utang na loob. Bayaran mo lang ang bill ng ospital, kahit iyon lang. Pagkatapos noon, aalis ako. Hinding-hindi na ako manggugulo. Kahit magpaalila ako sa iyo habang buhay, babayaran kita. Iligtas mo lang siya. Tiningnan ni Dakila ang asawa niyang nakalugmok sa sahig. Ang babaeng laging elegante, laging mabango, ngayon ay nagmamakaawa para sa buhay ng isang batang bastardo. Nakaramdam ng kirot si Dakila. Galit siya, oo, pero hindi siya demonyo. Hinugot niya ang paa mula sa yakap ni Harana. Babayaran ko ang lahat, malamig na sabi ni Dakila. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil wala namang kasalanan ang bata sa kasinungalingan ng ina niya. Binuksan niya ng tuluyan ang pinto. Pero pagkalabas ng batang yan sa ospital, siguraduhin mong wala na kayo sa buhay ko.
Lumabas si Dakila at padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Harana na nakaluhod sa sahig, humahagulgol. Nawala na sa kanya ang asawa niya. Nawala na ang marangyang buhay niya. Pero nang tumingin siya sa kama ni Sinag at nakita ang pagtaas-baba ng dibdib nito, alam niyang may natira pa sa kanya. Ang pinakamahalaga, ang kanyang liwanag. Pero hindi alam ni Harana. Sa labas ng pinto, hindi pa umaalis si Dakila. Nakasandal ito sa pader, nakapikit, habang may isang luhang tumakas mula sa kanyang mata. Ang puso niya ay parang basag na salamin, matalas, masakit at mahirap nang buuin muli. Lumipas ang gabi na parang isang mahabang bangungot. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan, pero sa loob ng kwarto 305, ang tanging naririnig lang ay ang maindayog na tunog ng vital sign monitor at ang mabibigat na paghinga ni Harana. Hindi siya umalis sa tabi ni Sinag, kahit masakit ang kanyang braso mula sa pagkakatusok ng karayom at kahit maga ang kanyang mga mata sa kakaiyak, nanatili siyang nakaupo sa silya sa tabi ng kama ng bata. Si Lola Gunita naman ay nakatulog na sa sofa sa kabilang dulo, pagod na pagod sa mga pangyayari. Tinitigan ni Harana ang mukha ng kanyang anak. Ngayon na maaliwalas na ang mukha nito, kitang-kita niya ang pinaghalong itsura nila ni Alab, ang ilong ni Alab, ang mga labi niya, at ang sumpang nunal na naging susi para mabuking ang lahat. Biglang gumalaw ang daliri ni Sinag. Napaupo ng tuwid si Harana. Sinanong? Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Puno ito ng pagtataka at kalituhan. Inilibot niya ang tingin sa maputing kisame, sa dextrose na nakakabit sa kamay niya, at huli, dumapo ang tingin niya kay Harana. Ma'am, ganda? Mahinang bulong ni Sinag. Paos ang boses nito at halatang tuyot ang lalamunan. Napaluha si Harana at mabilis na kumuha ng tubig na may straw. Shh! Huwag ka munang magsalita, anak. Uminom ka muna. Inalalayan niya ang ulo ng bata. Ang paghawak niya ay puno ng ingat. Tila ba isang mamahaling porselana ang hawak niya na ayaw niyang mabasag muli. Pagkatapos uminom, muling nagsalita si Sinag. Bakit po kayo nandito? Nasaan po ako? Patay na po ba ako? Hindi. Mabilis na sagot ni Harana. Hinahaplos ang buhok ng bata. Nasa ospital ka. Ligtas ka na. Buhay na buhay ka. Ang huling natatandaan ko po. Yung panyo nyo, sabi ni Sinag. Pilit na inaalala ang nangyari. Nahulog po yung panyo nyo. Hinabol ko po kasi sayang naman. Ang ganda po nun eh. Sayang kung madudumihan. Napahagulgol si Harana. Isinubsob niya ang mukha sa gilid ng kama. Ang inosenteng batang ito ay muntik nang mamatay para lang sa isang pirasong tela dahil ayaw niyang madumihan ang gamit ng taong hindi naman niya kilala. Patawarin mo ako. Iyak ni Harana. Kasalanan ko. Sana hindi ko nalang hinayaang mahulog yon. Sana huminto ako. Nagulat si Sinag sa reaksyon ng ginang. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang maliit na kamay at ipinatong sa ulo ni Harana. Huwag na po kayong umiyak, ma'am. Malambing na sabi ng bata. Okay lang naman po ako eh. Sanay naman po ako sa sakit. Ang mahalaga, nakuha ko yung panyo. Ang haplos na yon ay parang kuryenteng dumaloy sa buong pagkatao ni Harana. Ito ang unang beses na naramdaman niya ang haplos ng kanyang anak. Mainit. Totoo. Mapagpatawad. Nagising si Lola Gunita sa tunog ng yakan. Mabilis itong lumapit sa kama. Sinag! Apo ko! Lola? Ngumiti si Sinag nang makita ang lola niya. Lola, si Ma'am Ganda o. Umiiyak. Baka gutom siya. Bigyan niyo po ng tinapay. Tumingin si Lola Gunita kay Harana. Nakita niya ang pagkadurog sa mga mata ng ina. Alam ni Lola Gunita ang buong kwento ngayon na inakala ni Harana na patay na ang bata. Nabawasan ang galit sa puso ng matanda, napalitan ng awa. Sinag, seryosong sabi ni Lola Gunita.
Hindi siya ibang tao. Siya ang nagbigay ng dugo sa'yo para mabuhay ka. Utang mo ang buhay mo sa kanya. Nanlaki ang mata ni Sinag. Tumingin siya kay Harana na may halong pagkamangha. Talaga po? Nasa loob ko na po ang dugo niyo? Tumango si Harana. Pinipilit ngumiti kahit basag ang puso. Oo, Sinag. Kaya parang magkadugtong na tayo. Kaya pala, bulong ni Sinag, nakatingin sa kawalan. Kaya pala nung natutulog ako, napanaginipan ko na may yakap-yakap ako. Sobrang init, sobrang bango. Parang yakap ng nanay. Tumingin si Sinag kay Harana, diretso sa mata. Wala na po kasi akong nanay eh. Sabi ni Lola, naging bituin na siya. Pero nung niyakap niyo ako sa panaginip ko, parang bumaba yung bituin. Hindi na kinaya ni Harana. Gusto niyang isigaw. Ako ito. Ako ang nanay mo. Hindi ako bituin sa langit, nandito ako sa lupa. Puno ng kasalanan sa'yo. Akmang magsasalita na sana si Harana para aminin ang totoo. Sasabihin na niya, bahala na kung magalit ang bata. Bahala na lahat. May sasabihin ako sa'yo. Ang totoo niyan. Blag, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Malakas at padabog. Napapunas ng luha si Harana at napalingon. Umaasang si Dakila iyon na bumalik para bawiin ang mga sinabi niya. Umaasang nanaig ang pagmamahal nito. Pero hindi si Dakila ang pumasok. Ang pumasok ay isang babaeng may edad na, nakasuot ng itim na dress, puno ng alahas, at may awtoridad na nakakatakot. Sa likod niya ay dalawang lalaking naka-Amerikana, mga abogado. Si Senyora Solida Asuncion, ang ina ni Dakila. Nanigas si Harana. Alam niya ang ugali ng biyenan niya. Kung si Dakila ay may puso pa, si Solida ay gawa sa bato. So ito pala ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang pamilya ko. Malamig na sabi ni Solida habang tinitingnan si Sinag na parang isang insekto. Mama, tawag ni Harana, tumayo para harangan ng anak. Please, wag dito. May sakit ang bata. Wala akong pakialam sa batang yan, mariing sagot ni Solida. Naglakad ito papasok. Ang tunog ng takong ay parang martilyo sa sahig. Huminto siya sa harap ni Harana at walang ano-ano'y. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Harana. Napasinghap si Lola Gunita at napasigaw si Sinag. Walang hiya ka. Nanggigigil na bulong ni Solida. Pinalamon ka namin. Binihisan. Itinuring na anak. Tapos ito ang igaganti mo sa amin. Ang magdala ng dumi sa pangalan ng mga Asunsyon? Bumaling si Solida sa mga abogado niya. Attorney, ibigay sa kanya ang mga papeles. Pinginabot ng abogado ang isang folder kay Harana. Ano to? Nanginginig na tanong ni Harana. Demand letter. Nakangising sagot ni Solida. Kakapirma lang ni Dakila kanina. Annulment base sa psychological incapacity at fraud. At hindi lang yan. Kakasuhan ka namin ng adultery at damages. Kukunin namin ang lahat sa iyo, Harana. Lahat ng ibinigay namin at lahat ng meron ka bago ka pumasok sa pamilya namin. Lumapit si Solida kay Sinag na nanginginig sa takot sa kama. At para naman sa batang ito, tinitigan ni Solida ang bata ng masama. Sisiguraduhin kong hindi siya makakatapak kahit kailan sa mundo ng mga Asunsyon. Maghanda ka, Harana. Dahil sisirain ko ang buhay mo hanggang sa wala nang matira sa inyo ng anak mong bastardo. Bumigat ang hangin sa loob ng kwarto. Ang sampal ni Senyora Solida ay nag-iwan ng pulang marka sa pisngi ni Harana. Pero mas masakit ang mga salitang binitawan nito. Nakatayo si Harana sa gitna ng kwarto sa pagitan ng kanyang anak na nakahiga sa kama at ng biyenan niyang handang durugin siya. Hawak niya ang folder na naglalaman ng kanyang katapusan. Pumili ka, Harana. Muling nagsalita si Solida. Ang boses nito ay parang asero, malamig at matigas. May inihanda akong isa pang opsyon para sa'yo.
Naglabas si Solida ng isa pang dokumento. Alam kong gusto mong manatiling Mrs. Asuncion. Sino ba naman ang aayaw sa buhay na ito, di ba? Panunuya ni Solida. Kaya bibigyan kita ng chance. Pirmahan mo ito. Ipadadala namin ang batang yan sa ampunan sa probinsya, sa malayong lugar kung saan hindi siya makakaapekto sa reputasyon natin. Kakausapin ko si Dakila. Papatawarin kanya eventually. Mananatili kang mayaman, maganda, at kagalang-galang. Lumapit si Solida at ibinulong sa tenga ni Harana. Kalimutan mo na siya. Gaya ng paglimot mo sa kanya noon. Madali lang yan. Napatingin si Harana kay Sinag. Nakita niya ang takot sa mga mata ng bata. Nakita niya si Lola Gunita na nakakuyom ang mga kamao, handang lumaban kahit matanda na. Noong 2020, pinili ni Harana ang takot. Pinili niya ang utos ng magulang niya at ang kapalit ay 10 taon ng pagdurusa at pagsisinungaling. Ngayon, inaalok siya ulit ng demonyo. Ang kaluluwa niya, kapalit ng karangyaan. Dahan-dahang inabot ni Harana ang ballpen. Ngumiti si Solida. Good girl. Alam kong matalino ka. Pero sa halip na pirmahan ang dokumento para sa ampunan, kinuha ni Harana ang demand letter at ang annulment papers. Mabilis at walang pag-aalinlangan, pinirmahan niya ito. Scritch, scratch. Ang tunog ng ballpen sa papel ay napakalakas sa tahimik na kwarto. Natanggal ang ngiti sa labi ni Solida. Anong ginagawa mo? Ibinaba ni Harana ang ballpen. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang sing-sing na may malaking diamante na simbolo ng kanyang pagiging Asuncion. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mga papeles. Kunin niyo na ang lahat, matatag na sabi ni Harana. Tumingin siya ng diretso sa mata ng biyenan. Wala na ang takot, wala na ang hiya. Ang pera, ang bahay, ang apelyido niyo. Isaksak niyo sa lalamunan niyo. Naglakad siya palapit kay Sinag. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Nagkamali na ako noon. Iniwan ko siya dahil akala ko yun ang tama. Pero hinding-hindi ko na uulitin yon. Kahit magdildil ako ng asin, kahit mamalimos ako sa kalsada. Hinding-hindi ko nabibitawan ang anak ko. Namula si Solida sa galit. Tanga! Alam mo ba kung anong tinatapon mo? Maghihirap ka. Wawasakin kita. Wasak na ako nung wala siya sa akin, sagot ni Harana. Ngayon pa lang ako nabubuo. Bumaling si Harana kay Lola Gunita. Lola, kaya ba nating ilabas si Sinag? Aalis na tayo ngayon din. Pero Harana, nag-aalalang sabi ni Lola Gunita, mahina pa siya. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Wala tayong pambayad. At hindi ko hahayaang insultuhin pa nila ang anak ko. Kinuha ni Harana ang wheelchair sa gilid. Maingat niyang binuhat si Sinag, ang bigat na masarap sa pakiramdam, at inilipat sa wheelchair. Isinabit niya ang dextrose bottle sa stand nito. Ma'am ganda, aalis na po tayo? Tanong ni Sinag, mahina. Ngumiti si Harana. Hinaplos ang pisngi ng bata. Oo, anak. Uuwi na tayo. Sa totoo nating tahanan. Lumayas kayo, sigaw ni Solida. At wag na huwag kayong babalik. Itinulak ni Harana ang wheelchair palabas ng kwarto. Nakasunod si Lola Gunita, bit-bit ang kanilang kakarampot na gamit. Wala silang dalang mamahaling bag. Wala silang sasakyan na naghihintay. Paglabas nila ng pinto, sinalubong sila ng malamig na hangin ng koridor. Sa di kalayuan, sa may dulo ng hallway, nakatayo si Dakila. Nakatago siya sa likod ng isang poste. Kitang-kita niya ang lahat. Narinig niya ang sigawan. Nakita niya si Harana. Nakapaa, magulo ang buhok. Tulak-tulak ang wheelchair ng batang may benda sa ulo. Nakita niya ang pag-iwan ni Harana sa singsing. Ang pagtalikod nito sa bilyon-bilyong pisong yaman para lang sa isang batang walang kwenta. Sa paningin ng ina niya, bumilis ang tibok ng puso ni Dakila. Ang buong akala niya, pera lang ang habol ni Harana.
Ang buong akala niya, isa itong oportunista. Pero ang oportunista ay hindi tumatalikod sa ginto para pulutin ang basahan. Habang pinapanood niya ang papalayong bulto ng mag-ina, unti-unting gumuho ang galit ni Dakila at napalitan ito ng isang masakit na katotohanan. Dukot-dukot ni Dakila sa bulsa ng kanyang coat ang isang lukot na papel. Ito ang papel na matagal na niyang tinatago. Ang kanyang medical result na nakuha niya bago pa man sila ikasal, na hindi niya kailanman ipinaalam kay Harana. Binuksan niya ito at binasa muli ang diagnosis. Diagnosis, azoospermia, complete sterility. Hindi siya pwedeng magkaanak, kailanman. Ang pangarap niyang maging ama, ang pangarap niyang magkaroon ng tagapagmana, ay imposible. Tumingin siya muli kay Sinag na ngayon ay nasa dulo na ng hallway kasama si Harana. Ang batang iyon. Si Sinag ay kadugo ng asawa niya. Kung tinanggap niya si Sinag, kung pinatawad niya si Harana, magkakaroon sana siya ng pamilya. Magkakaroon sana siya ng anak na kahit hindi galing sa kanyang binhi, ay galing naman sa babaeng mahal niya. Si Sinag ang tanging pag-asa niya para maging ama. At kakahayaan lang niyang itaboy ito ng sarili niyang ina. Anong ginawa ko? Bulong ni Dakila. Nanginginig ang mga kamay habang nilalamukos ang papel. Pinakawalan ko ang kaisa-isang pamilyang pwede kong makuha. Sa labas ng ospital, bumuhos ang malakas na ulan. Nasa lobby si Harana, naghihintay ng himala kung paano sila uuwi. Wala silang payong, walang pera. Pero sa unang pagkakataon, malaya si Harana. Sa taas naman, sa bintana ng third floor, nakadungaw si Dakila. Nakatitig sa mag-ina sa ibaba. At sa refleksyon niya sa salamin, nakita niya ang isang lalaking mayaman, makapangyarihan, pero nag-iisa at walang silbi. Ito ang huling alas ng tadhana. Ang batang itinuring niyang basura ay siya palang susi sa kanyang pagiging buo. At ngayon, nasa labas na ito ng kanyang bakuran, binabasa ng ulan. Napakatahimik ng Hacienda Hiraya. Pagpasok ni Dakila sa mansyon, sinalubong siya ng lamig ng aircon at amoy ng mamahaling leather at polish. Dati, ito ang amoy ng tagumpay para sa kanya. Ngayon, amoy ito ng kalungkutan. Dumiretso siya sa master's bedroom. Walang tao. Bukas ang mga cabinet pero walang nabawas na damit. Iniwan ni Harana ang lahat. Ang mga alahas, ang mga designer bags, ang mga sapatos. Ang tanging nawala ay ang toothbrush nito sa banyo at ang pares ng tsinelas na laging nasa gilid ng kama. Umupo si Dakila sa gilid ng kama. Hawak pa rin niya ang nilamukos na papel, ang resulta ng kanyang pagkabaog. "Mandurugas ka, Harana!" Bulong niya sa hangin. Tumutulo ang luha. "Sinabi mong manloloko ka. Pero bakit pakiramdam ko, ako ang tunay na kriminal dito?" Binuksan niya ang kanyang laptop. Gusto niyang magalit. Gusto niyang hanapan ng butas si Harana para i-justify ang ginawa niya at ng ina niya. Binuksan niya ang cloud storage ng dashcam ng sasakyan. Hinhanap niya ang file noong umagang bago maaksidente si Sinag. Nagplay ang video. Sa screen, nakita niya ang view ng kalsada sa Chorrillo Crossing. Narinig niya ang sarili niyang boses na naiinis. "Harana, ano ba? Ang dumi ng hangin." Pero hindi ang kalsada ang tinitingnan ni Dakila ngayon. Zoom in niya ang video sa refleksyon ni Harana sa side mirror ng sasakyan. Kitang-kita ang mukha ng asawa niya doon. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Harana habang nakatingin sa kawalan. Ang lungkot na 5 taon na niyang nakikita pero hindi niya maintindihan. At tapos, lumapit ang bata. Si Sinag. Sa video, biglang nagbago ang mukha ni Harana. Mula sa pagiging matamlay, lumiwanag ito. Ngumiti siya. Isang ngiti na umaabot sa mata. Isang ngiti na puno ng init at buhay. Isang mga ngiting hindi kailanman ibinigay ni Harana kay Dakila. Napahawak si Dakila sa bibig niya. "Hindi ka peke."
Realization ni Dakila. Namatay lang ang puso mo noong nawala siya at nabuhay lang ulit noong nakita mo siya. Napanood niya kung paano hinabol ni Sinag ang sasakyan para sa panyo at narinig niya ang pagmamakaawa ni Harana na huminto sila. Dakila, huminto ka. Yung bata, humahabol. At ang sagot niya, bibili na lang kita ng bago, hayaan mo na. Isinara ni Dakila ang laptop ng padabog. Ang bigat ng konsensya ay parang dumudurog sa kanya. Siya ang kontrabida sa kwentong ito. Siya ang dahilan kung bakit nasagasaan ang bata. Siya ang humadlang sa mag-ina. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Senyora Solida. May hawak na baso ng wine. Mukhang tagumpay na tagumpay. Oh, Dakila. Bati nito nang nakangiti. Bakit mukhang Biyernes Santo ang mukha mo? Dapat nagse-celebrate tayo. Wala na ang dumi sa pamamahay na ito. Bukas na bukas, ipapalinis ko ang kwartong ito para mawala ang amoy ng babaeng yon. Dahan-dahang tumayo si Dakila. Ang lungkot sa mukha niya ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Huwag mong tawaging dumi ang asawa ko, ma. Natigilan si Solida. Uminom ito ng wine at tumaas ang kilay. Asawa? Ex-wife na, hiho. At huwag mong sabihing naawa ka pa rin sa kanya. Matapos kanyang lokohin, may anak siya sa iba. Dakila. Isang bastardo. Hindi mo ba naiintindihan na pinalaki kita para magkaroon ng disente at purong pamilya? Disente? Tumawa ng mapakla si Dakila. Lumapit siya sa ina. Ang pagpapalaya sa mag-inang walang matutuluyan sa gitna ng bagyo. Yan ba ang disente, ma? Iniligtas lang kita. Sigaw ni Solida. Gusto kong magkaroon ka ng sarili mong mga anak. Yung tunay na kadugo mo. Yung magmamana ng imperyo natin. Hindi yung galing sa kung saang eskinita. Wala akong magiging anak, ma. Sigaw ni Dakila. Tumahimik ang buong kwarto. Nabitawan ni Solida ang baso ng wine. Crash! Nagkalat ang pulang likido sa sahig, parang dugo. Anong sabi mo? Nanginginig na tanong ni Solida. Inihagis ni Dakila ang nilamukos na medical result sa paanan ng ina. Basahin mo. Utos niya, ang boses ay basag. Matagal ko nang alam to. Sterile ako, ma. Baog ako. Hindi ko kayang bigyan ng apo ang pamilyang ito. Kahit mag-asawa ako ng 10 babae, hinding-hindi ako magkakaanak. Pinulot ni Solida ang papel. Habang binabasa niya ito, namutla siya. Ang pangarap niyang dynasty, gumuho sa isang iglap. Kaya si Sinag, patuloy ni Dakila, tumutulo ang luha. Yung batang tinawag mong basura, siya lang ang pag-asa ko para maranasang maging ama. Siya lang ang batang pwede kong ituring na anak dahil galing siya kay Harana. Siya lang, ma, at itinaboy mo pa sila. Napaupo si Solida sa kama. Tulala. Kinuha ni Dakila ang susi ng kotse sa mesa. Saan ka pupunta? Mahinang tanong ni Solida. Kukunin ko ang pamilya ko. Matatag na sabi ni Dakila. Bahala ka sa yaman mo. Bahala ka sa dangal mo. Pero hinding-hindi ko hahayaang mawala sa akin ang mag-inang yon. Naglakad si Dakila palabas ng kwarto. Iiwan ang ina niyang lugmok sa gitna ng basag na salamin at nawasak na pangarap. Paglabas niya ng mansyon, bumubuhos ang napakalakas na ulan. Sumakay si Dakila sa kanyang SUV. Wala siyang idea kung saan pumunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang hanapin ang barangay Balintataw. Kailangan niyang hanapin si Harana bago pa mahuli ang lahat. Pinaandar niya ang makina at pinaharurot ang sasakyan sa dilim, habang ang ulan ay parang mga luhang humuhugas sa kanyang salamin at sa kanyang pagkakasala. Barangay Balintataw. Hindi ito lugar para sa mga kotse ni Dakila. Maputik, masikip at madilim. Ang ulan ay humahampas sa mga bubong na yero. Lumilikha ng ingay na parang libo-libong tambol. Pero hindi ininda ni Dakila ang baha na pumapasok sa kanyang sapatos. Iniwan niya ang sasakyan sa bungad ng eskinita. Tumakbo siya sa ilalim ng ulan. Hinahanap ang bahay na itinuro sa kanya ng Waze, ang lumang address, na nakalagay sa file ni Lola Gunita.
Sa dulo ng isang makipot na daan, nakita niya ang isang barong-barong. Tagpi-tagpi ang dingding. May ilaw ng kandila na sumisilip sa bintana. Kumatok siya ng malakas. Harana! Harana! Bumukas ang pinto. Si Lola Gunita ang tumambad. Hawak ang isang payong na sira-sira. Nanlaki ang mata ng matanda nang makita ang basang-basang bilyonaryo sa harap ng kanyang dampa. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Lola Gunita. Hindi pa ba sapat na pinalayas niyo kami? Hindi sumagot si Dakila. Pumasok siya sa loob. Hindi alintana ang tulo ng bubong. Sa isang sulok, nakaupo si Harana sa isang banig. Yakap-yakap niya si Sinag na nanginginig sa ginaw. Ang wheelchair na dala nila mula ospital ay nasa gilid, puno ng kalawang. Nang makita ni Harana si Dakila, masumigpit ang yakap niya sa anak. Takot ang rumihistro sa mukha niya. Dakila, parang awa mo na. Umiiyak na, sabi ni Harana. Wala kaming pera, wala kaming maibabayad sa'yo. Huwag mo nang kunin si Sinag sa akin. Tumigil ang mundo ni Dakila sa nakita niya. Ang babaeng pinakamamahal niya na dating natutulog sa malambot na kama, ngayon ay nasa sahig. Pinoprotektahan ang anak nila mula sa tumutulong bubong. Dahan-dahang lumuhod si Dakila sa putikang sahig. Hindi siya lumuhod para maningil. Lumuhod siya para sumuko. Harana! Garalgal na tawag ni Dakila. Patawarin mo ako. Natigilan si Harana. Ano? Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Patuloy ni Dakila. Habang ang tubig mula sa buhok niya ay tumutulo sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang luha. Patawarin mo ako kung hindi kita pinakinggan. Patawarin mo ako kung hinayaan kong itaboy kayo ni Mama. Gumapang si Dakila palapit sa kanila. Tumingin siya kay Sinag. Ang bata ay gising. Nakatingin sa kanya gamit ang malalaki at inosenteng mata. Sinag, tawag ni Dakila. Po? Mahinang sagot ng bata. Naalala mo ba noong hinabol mo ang sasakyan ko? Tanong ni Dakila. Tumakbo ka para isauli ang panyo. Napakabuti mong bata. Pero ako yung masamang tao na hindi huminto. Hinawakan ni Dakila ang maliit na kamay ni Sinag. Pero huminto na ako ngayon. At hinding-hindi na ako aalis. Tumingin si Dakila kay Harana. Inilabas niya ang basang-basang papel mula sa bulsa niya, ang medical result. Basahin mo, Harana. Kinuha ito ni Harana. Binasa niya sa ilalim ng liwanag ng kandila. Nanlaki ang mga mata niya nang maintindihan ang nakasulat. Dakila, totoo ba ito? Tumango si Dakila. Hindi ko kayang magkaanak, Harana. Sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong kulang ako. Na wala akong kwentang lalaki. Hinawakan niya ang pisngi ni Harana at tiningnan si Sinag. Pero dinala mo siya sa akin. Dinala mo si Sinag. Siya ang sagot sa mga dasal na hindi ko naman binigkas. Siya ang dugtong ng buhay natin. Harana, hindi ko siya tatanggapin dahil lang sa awa. Tatanggapin ko siya dahil... Humugot ng hininga si Dakila at ngumiti ng totoo sa unang pagkakataon. Dahil gusto kong maging papa niya. Kung papayag kayo. Napahagulgol si Harana. Binitawan niya ang papel at niyakap ng mahigpit si Dakila. Sa gitna ng bagyo, sa loob ng isang sira-sirang bahay, naramdaman nila ang init na hindi kayang ibigay ng anumang aircon sa mansyon. Lumapit si Sinag at niyakap din silang dalawa. Yehey! May papa na ako! May papa na si Sinag! Nasa likod si Lola Gunita. Pinapahid ang luha gamit ang laylayan ng damit. Sa wakas, ang apo niya ay may tahanan na. Epilogue. 1 taon ang nakalipas. Maaraw ang langit sa Chorrillo Crossing. Isang magarang sasakyan ang huminto sa red light. Pero sa pagkakataong ito, hindi nakasimangot ang driver. Binuksan ni Dakila ang bintana. Sa backseat nakaupo si Harana, masigla at blooming. Katabi niya si Sinag na nakasuot ng school uniform, malinis at malusog. At sa kandungan ni Harana, may karga siyang isang sanggol.
na inampon nila kamakailan, isang batang babae. Pa, diyan po ako dati nagtitinda turo ni Sinag sa island. Ngumiti si Dakila at lumingon. Oo nga nak, diyan kita unang nakita. Diyan ko nakita ang liwanag ko. Bumili sila ng sampagita sa isang bagong batang nagtitinda. Hindi lang barya ang ibinigay ni Harana, kundi isang calling card para sa Scholarship Foundation na itinayo nila ni Dakila, ang Sinag Foundation. Wala na sila sa Hacienda Hiraya. Bumili sila ng sariling bahay, malayo kay Senyora Solida, bagamat unti-unti na ring lumalambot ang puso ng matanda at paminsan-minsan ay bumibisita para makita ang apo niya. Umandarang sasakyan, hindi papalayo sa problema, kundi papunta sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang mga sugat ng kahapon ay naging pilat na lang, mga palatandaan na minsan silang nasaktan, pero piniling maghilom sa pamamagitan ng pagmamahal dahil sa huli, ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o sa yaman. Ito ay nasusukat sa kung sino ang handang manatili sa tabi mo kapag bumubuhos ang ulan. Mga kaibigan, ang kwento ni Harana, Dakila at Sinag ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang aral. Ang katotohanan, gaano man ito kapait, ay laging magpapalaya sa atin. Huwag tayong matakot harapin ang ating nakaraan dahil ang pagmamahal na totoo ay marunong magpatawad at tumanggap. Ang tunay na yaman ay hindi ang ginto sa bulsa, kundi ang pamilyang handang damayan ka sa gitna ng bagyo. Maraming salamat po sa pagsama sa amin hanggang sa huli. Sana ay naantig ng kwentong ito ang inyong mga puso. Kayo po, ano ang gagawin nyo kung nasa sitwasyon kayo ni Dakila? Mapapatawad nyo ba ang isang malaking lihim? I-comment nyo naman sa ibaba ang inyong mga saloobin dahil gustong-gusto naming mabasa ang inyong mga kwento. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.